Okay mga bossing, dako na tayo sa pang-apat ng ating CSS course, part 3, which is yung CSS outline. Medyo dikit to sa border, pero magkaiba sila ng characteristic. So let's try to understand, to define, and to differentiate outline versus border. So ano nga ba si CSS outline? CSS outline in CSS allows you to add a line outside the border of an element. Medyo same ba sa border? Medyo, pero hindi. Let's compare this by our example. Gamitin ulit natin itong example earlier sa ating third tutorial or third topic ng part 3. Gawa tayo dito ng additional div. Tumesting ka. Yan. Dito, sa ating gawa ng border box, gawa tayo ng outline. Same ba ng formatting yung border tsaka border box? Same naman. Gaya kung paano ka nagpo-format ng border. With 2px 3px solid green. Malalaman natin yan kung anong pagkakaiba nila. So, default div border 3px solid green. Then refresh. Alisin natin tong isang tama ba? Dito lang natin to. And refresh. Yan, kung mapapansin natin sa outline versus border. Number 1 na napansin natin, medyo nag-offset or gumilid yung border element natin compared ka outline. Anong difference? Si outline, hindi siya nagtitake ng space compared kay border. Kasi border, kumakain siya ng space, nag-eats ng space sa ating element. Depende sa size or width niya. Another thing pala, bukod sa PX, REM, and then EM na commonly size ng ating or ginagamit nating measurement, pwede ka din kasing gumamit ng thin, medium, tsaka thick. Thin, isa lang medium. Tapos yung isa thick. Ayan. Ayun lang. Diniscuss ko lang para may other way kayo to measure or to add measurement sa inyong width ng border or outline. And then, another comparison nila, si border, pwede kang mag-add ng radius. Si outline, hindi ka na pwede mag-add ng border radius or outline radius kumbaga. Try natin. Border radius. Border radius kasi another property ng border or another property na pwede ka mag-add ng border radius ng isang element or ng isang border. Outline border. Ayan, wala kasing outline border na outline radius na tinatawag. Pero merong border radius. Okay, pero pwede mo naman gamitin yung border radius sa outline. Ganyan. Okay, hindi customizable yung outline compared kay border. Last comparison ng outline tsaka border. Si border, nasa loob siya ng content box model. Medyo dikit lang to sa comparison ng ating first comparison kanina, which is yung
Yung border kasi is nasa loob siya ng box model while si outline wala. Kaya hindi siya nagtitake ng space. Okay, para lang malinaw. So, yun lang. Again, ito yung summary ng ating comparison sa outline versus border. So, si outline, outside the border, does not affect layout, does not take up space, and cannot be styled with rounded corners, while si border inside the box model affects layout, adds to the element's dimension, and can be styled with rounded corner, which is may dedicated property for that. Okay? And then kung gusto mo naman alisin yung outline or border, pwede mo naman kasi iset ng none. So, paano yun? Yan, kunwari merong default na outline or border yung isang element gaya ng button. Ayan, merong black na something around button. Alisin natin. Check natin kung ano ba yung black na yan. It's either border or outline. So, hindi siya outline. Kundi isang border. Okay? So, ano nga bang use case ng isang outline or border? Ano bang pwede natin paggamitan sa kanya? So, gaya ng ginawa natin dito, pwede mong i-associate yan sa hover pseudo class. Again, pseudo class is a special state by an element when the user interacts with it. Save and then refresh. Yan. Pag nag-hover, nawawala yung border niya. Pero pag nag-outline tayo, hindi pa natin ito sinisave. So, pag nag-hover tayo dito, medyo nauusog yung test natin, test button. Gawin natin, at first, walang border. Tayo lang natin mag-implement na hover effect na hindi naapektuhan yung position ng isang button. So, at first, wala siyang border. Pero pag nag-hover siya, 1px solid black. Ayan. So, napapansin nyo, hindi na umuusog yung ating button. Okay. So, nalaman natin yung ibang application ng, isang application ng border and then outline. Pero, kayo na lang bahala mag-explore kung ano pa yung pwedeng paggamitan nila. So, let's move on to our last part ng ating CSS course, sample activity.